Hello po, good morning everyone. So sa mga naka-join po, no, please rename po yung ating mga um, pangalan to your facility underscore yung pong name ninyo para ma-identify po namin kayo later on. Thank you po. Good morning to all our participants po. Kindly accomplish our attendance through the link po on our chat box. And also, may we request everyone po to rename po ang mga sarili nila dito sa Zoom para mamaya po ma-acknowledge appropriately. Thank you! Isang maganda at malusog na umaga po sa atin, Central Luzon. Tayo pong muli ay nagtipon online upang magtalakay ng mga talakayang pangkalusugan. Ako po si Denise, isa sa inyong mga hosts for today at sa pangunguna po ng ating butihing Regional Director, Dr. Corazon Flores, nais po namin na mapabuti ang kalusugan ng bawat mamamayan dito sa ating rehiyon sa tulong ng ating mga discussion. Tama ka dyan, Miss Denise. So malisog na umaga po at ako po si Matt. Ang ating kagawaran ay talaga namang natutuwa dahil sa ating mga nagdaang talakayan, maging ang mga huling talakayan natin sa taong ito, kasama pa rin natin ang mga media partners, kasamahan sa ibang ahensya katulad ng Philippine Information Agency, Provincial Department of Health Offices, at ang mga Provincial Health and Information Offices sa Region 3. Sa kanilang suporta sa ating mga talakayan, nababahagi natin ang mga paksa na gusto nating ibahagi sa kanila, linawin at palawigin sapagkat naniniwala tayo na sila ang ating mga kasangga tungo sa pagsulong sa kalusugan ng lahat.
At sa araw po na ito, tatalakayin po natin ang mga topic ukol sa walking pneumonia, firecracker injury prevention, at espesyal na pagbati rin po mula sa ating Regional Director, Dr. Corazon Flores. Para naman po mas lalo pong makapanood ng ating talakayan, inaanyayahan po namin ang lahat, especially ang ating mga Facebook Live, na i-like at i-share po sa inyong mga Facebook profile ang discussion na ito. Sa ganitong pamamaraan, kayo po ay nakakatulong upang mas marami pa po ang magkaroon ng bagong kaalaman sa ating kalusugan. Alright, so ikayatin din po natin ang ating mga kapamilya at kaibigan na tumutok sa ating discussion at maging aktibo sa pagbibigay ng kanilang mga katanungan sa comments section. Ang mga tanong ay susubukang sagutin ng ating mga health experts sa open forum. At syempre, bago po tayo magpatuloy, pakisagutan din po ang attendance form. Ang link ay na-share na po sa ating chat box sa Zoom at comment section sa Facebook. Ngayon naman po, gusto po namin i-acknowledge ang ating mga participants sa Zoom. We have Dr. Noel Reyes ng PIDOHO Bataan. We have Sir Jemuel Bernolia ng PHO Bataan. We have Miss Stephanie Reyes ng PIA Nueva Ecija. And meron tayong ibang kasamahan from the different RHUs and provincial health offices dito sa ating Region 3. Ma'am Denise? At nais din po namin magpasalamat sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Tarlac sa pakikibahagi po ng pagpapalaganap ng impormasyong pangkalusugan through their radio broadcast. Ganun rin, maraming salamat po sa staff ng Philippine Information Agency sa patuloy na paglalathala ng ating mga talakayan upang mas maunawaan ng mga tao ang mga impormasyong pangkalusugan at sila ay mamuhay with healthy behaviors. At syempre, magandang umaga din po sa ating Regional Director, ang ating ina ng ating kagawaran, Dr. Corazon Flores, at sa mga health experts, Dr. Angelica Joy Diaz, Medical Officer 4, Head ng Infectious Disease Cluster, Dr. Loriza Soriano, Medical Officer 4 ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit, Mr. Aristotel Cabais, Health Program Officer 2 ng Health Promotion Unit, Dr. Myla Rostrata, Medical Officer 4 ng Disaster Risk Reduction and Management for Health Cluster ng DOH Central Luzon. Magandang umaga po sa inyong lahat. So with that po, tayo na po ay tutungo sa ating discussion para sa ating unang topic ng walking pneumonia. Maaaring bago po ito sa ating pandinig, kaya't makinig po tayong lahat sa ating research speakers upang mas mabigyang linaw po natin ang topic na ito. So with that po, passing the virtual mic to you, Dr. Joy. Magandang umaga po. Hello po. Thank you, Ma'am Denise. At magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga, Central Luzon. May loud and clear naman po. Yes po. Visible naman yung slide, Ma'am Denise. Yes po. Ano na siya? Pa-presentation na lang po. Naka-present na siya? Ayan po, Doc. Thank you po. Okay, thank you ulit, Ma'am Denise, and magandang umaga again, Central Luzon, at sa ating mga media partners and mga listener natin for today. So, I'm Dr. Angelica Joy Diaz, and I'm going to present regarding the Mycoplasma pneumoniae or the walking pneumonia. So, but before I discuss this topic, let me just say na si DOH last nag-release ng official statement regarding the influenza-like illnesses cases in the country. So, may nakita na 4 confirmed cases of mycoplasma or walking pneumonia among reported ILI cases as of November 25. But these patients have recovered from the infection. So, naka-recover naman na yung mga pasyenteng ito. At yung ibang mga cases natin ng ILI cases, more than half of it, were due to other viruses naman po. So also, sabihin ko lang din po that there is no recorded outbreak of walking pneumonia cases in the Philippines based on the monitoring of its Epidemiology Bureau. Hindi rin ito bagong virus at hindi rin bagong ori ng sakit. But then, let me start by showing the data of influenza-like illness cases here in our region. So this
table is just showing the influenza-like illness cases by province here in Region 3. So ito po is the comparison between the morbidity week 48 for this year comparing the same morbidity for the year of 2022. So kung makikita natin, ang mataas na cases for this year are the Bulacan and Pampanga. And then the province of Pampanga showed the highest increase percent change of 93% comparing the same morbidity week from last year of 2022. So makikita natin marami ang cases ng flu natin because pwede natin din i-consider na cold season, papalamig, maraming mga activity this holiday. So kaya mataas ang cases ng mga flu natin. So this is the data of influenza-like illness and not walk pneumonia. So mga ILI cases ito, this is a surveillance data covering the influenza-like illnesses here in our region. Then let me discuss about this walking pneumonia. So as I've said earlier, no recorded outbreak of pneumonia cases in the Philippines based on the monitoring of its Epidemiology Bureau. And then Mycoplasma pneumoniae or the walking pneumonia is not a novel or new pathogen. So hindi siya bagong sakit, and this has been previously detected among local cases. So now let us discuss about walking pneumonia pa rin, but then let's discuss first ano ba yung pneumonia. So kapag sinabi nating pneumonia, ito ay isang infection sa baga. So dahil sa infection na ito, nagkakaroon ng pamamaga at napupuno ng plema sa loob ng baga. At maaaring dahilan nito ay pwedeng mga viruses or bacteria. Kapag sinabi din natin na pneumonia, meron tayong tinatawag na typical pneumonia at atypical pneumonia. So ang typical pneumonia ay yung mga common cases ng pneumonia na yung pasyente nakakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ubo, nahihirapang huminga, maaaring dahil sa sobrang kapal na plema at hindi nila kayang mag-perform ng mga usual daily activities. So kapag sinabi natin typical pneumonia, usually feeling sick talaga yung pasyente. While if we i-compare natin sa atypical pneumonia o yung kilala rin bilang tawag na walking pneumonia, kasi hindi naman ganun kalala ang mga sintomas na meron sila. So madalas na sintomas na meron sila, dry cough o yung ubo nga, and then meron ding mga sore throat at pananakit ng lalamunan. Pwede din magkaroon ng fever pero low-grade fever ang meron sila. Pero kayang-kaya pa rin nilang gawin ang mga usual daily activities. So kaya tinawag siya na walking pneumonia kasi yung mga sintomas na meron sila usually are mild, and those infected will still be able to perform daily duties like kaya pa nilang pumasok sa work, kaya pa nilang pumasok sa school. And then, this is not a new disease. It has been previously detected by surveillance in the past. And highest rate of infection in the individuals are ages 5 to 20 years old. And walking pneumonia is an infection caused by the Mycoplasma pneumoniae. For the mode of transmission, so like any viruses, walking pneumonia is contagious and can be spread through respiratory droplets and bodily fluids. So infection is spread from one person to another by respiratory droplets expected during coughing. So ito, kung makita nyo sa picture, mali yung face mask niya, may suot nga siyang face mask pero nakababa, and then same din na pwede din siya magkalat ng virus. So incubation period is 2 to 4 weeks. And in crowded areas like schools and hospital, it poses a significant risk. For the symptoms of walking pneumonia, makikita natin, ito nga, as I said earlier, sore throat, feeling fatigue, pwede ding may chest pain because hirap sa pag-ubo, ubo ng ubo, then mild chills, low-grade fever, then persistent, slow worsening at tuloy-tuloy na pag-ubo, merong sneezing or headache, then the cough ranges from non-productive to mildly productive with sputum discoloration developing late in the course of illness. And then, ang mga at risk, pag sinabi natin mga at risk sa pneumonia, yung mga prone sa pneumonia, usually
the very young and the very old. So it typically affects children, seniors, and those parents na mga immunocompromised na pasyente. For the diagnosis, so clinical findings and non-microbiological laboratory tests and chest radiography are not useful for differentiating, kung i-differentiate natin yung walking pneumonia sa mga other types of pneumonia like yung mga community-acquired pneumonia. Pwede natin gawin na diagnosis, so acute mycoplasma pneumonia or working pneumonia infection can be diagnosed by PCR and or the polymerase chain reaction. So, ang ginagamit pa rin natin ng mga specimen, the oropharyngeal, nasopharyngeal, and pulmonary specimens, they are all acceptable for diagnosis the mycoplasma pneumoniae. So, the PCR allows rapid, specific diagnosis earlier in the course of clinical illness. Then for the treatment, sabi ko nga po kanina, meron tayo namang available na treatment for the walking pneumonia. So although the majority of the untreated cases symptoms resolve within 2 to 3 weeks without significant associated morbidity, treatment usually respond to appropriate antimicrobial therapy, so mga antibiotics. But patients who need antimicrobial therapy, kailangan pa rin ng consultation and prescription ng inyong mga doktor. And then for the prevention, so like yung mga natutunan pa rin natin ng COVID, importante pa rin ang alam natin yung mga ating mga respiratory infections control. So para iwasan ang respiratory infection, lalo na nga during this holiday na madaming activities and maraming mga pinupuntahan ang mga tao, maraming mga crowded na lugar, importante pa rin na pangalagaan pa rin natin yung ating mga sarili. So sa mga pagkain, usually, kailangan improve pa rin yung mga lifestyle, matulog ng 6 hanggang 8 oras, be physically active at kumain ng masustansya para naman mapalakas ang resistensya. Then, practice good hygiene by washing hands, often with soap and water. And then, kung kaya, avoid crowded areas. So, mahirap ngayong holiday season, pero hanggat maaari, iwasan pa rin ang mga matataong lugar. Then, proper cough etiquette. So, kailangan cover mouth and nose, takpan ang mga ilong at mata with ilong at bibig when cover it with the tissue when coughing or sneezing. Importante to wear a mask or just stay up at home if not feeling well and ensure na adequate ang ventilation. Then for additional protection, meron namang mga available na pneumonia and flu vaccines. At kung may mga sintomas, magsuot ng face mask or wag nang lumabas ng bahay. And then, kung may sintomas din, hanggat maaari, wag nang pumasok sa school, wag nang pumasok sa work para maproteksyonan din yung mga katrabaho or mga schoolmates. And then this table is just like a summary. So, causative agent, walking pneumonia, mycoplasma pneumoniae, who are at risk, usually live or the very young and the very old with weakened immune system, and yung mga lugar, live or work in crowded areas such as schools, dormitories, nursing homes, or military barracks. Then incubation period is usually 2 to 4 weeks, and then transmission is respiratory droplets in an infected individual. Clinical manifestation or signs and symptoms are fever, generally low grade, and then body malaise, cough, headache, and chills and sore throat. So treatment usually supportive and antimicrobial administration. So sabi ko nga po kanina, we have no recorded outbreak of walking pneumonia cases in the Philippines. Hindi rin ito bagong virus at hindi rin bagong uri ng sakit, and may mga available tayong treatment regarding doon. But then, still we need to practice health and safety precaution. Be safe always, mag-ingat tayo dahil sa Healthy Pilipinas, bawat buhay mahalaga. So yun lang po, thank you for listening at maraming salamat po. Maraming salamat po, Doc Joy, sa napakadetalya at napakahalagang diskusyon ukol sa walking pneumonia. Talaga naman pong ang pakikinig ay napakalaking tulong at ganoon rin po ang pagmamahagi ni Doc Joy ng mga impormasyon, especially po sa pagkakaiba ng typical or atypical pneumonia o tinatawag nating walking pneumonia, ay mas nagkakaroon tayo ng pangunawa.
So marami po tayo napulot na aral at isang paalala lang din po ni Doc Joy sa ating lahat na ngayong holiday season, iwasan po natin ang matataong lugar dahil hashtag bawat buhay po ay mahalaga. So with that, Sir Matt. Thank you so much. So dumako naman po tayo sa susunod na topic natin. Tayo ay pinaunlakan ni Doc Loriza upang magbahagi ng mga paghahanda ng ating kagawaran pagdating sa surveillance ng mga kaso ng firecracker injury dito sa ating rehiyon. Susundan naman ni Mr. Aristotel Cabais upang magbigay naman ng mga tips para maging safe at ang ating darating na Kapaskuhan at Bagong Taon. At lastly, bibigyan tayo ng hakbang ni Doc Mai ng mga hakbangin kung sakaling maputukan po tayo. So over to you, Doc Ras. Yes, good morning and thank you. Allow me to share my screen. Sure po, Doc. Okay. Ayan, nakikita na po ba? Yes po. Pa-presenter view na lang po sana, Doc. Slideshow. Opo. Ayan. Okay na po. Thank you po. Opo. Alright, sige. Good morning, everyone. Good morning, Central Luzon. Good morning to our health partners and stakeholders from the different parts of Central Luzon. So, I am Dr. Loriza Soriano or Doc Raz from the Regional Epidemiology and Surveillance Unit, FHSIS, of Central Luzon. So I am to present to you the fireworks-related injury surveillance update. So ang data ko po ay from December 21, 2022 to January 5, 2023. So as of January 5, 2023, a total of 291 cases of fireworks-related injuries, including one fireworks ingestion were reported by the disease reporting units in Central Luzon. This is 54% higher compared to the same period last year, which only recorded 189 cases. So most of the injuries peaked from December 31, 2022 to January 1, 2023. So for the profile of cases, age of cases range from 2 years old to 78 years old with a median age of 19. The most affected age group are age 11 to 20 years old, which reported 82 cases. And then 1 to 10 years old naman, which recorded 70 cases. Meron rin 21 to 30 years old, which recorded 61 cases. Majority of our reported cases are males. So for the fireworks injuries, there is a total of 366 number of injuries reported. 254 cases were reported to be a blast, burn or no injury. There are 43 cases naman of eye injury and 3 cases reported to have a blast, burn with amputation. Only one case of firecracker ingestion were reported, and there were no gunshot wound or stray bullet reported. For the body parts naman, the most affected body parts were hands, accounting for 105 cases, and then eye with 43 cases. So there were no deaths reported naman. So the type of involvement, most of the cases are on active involvement with the 154, meaning sila yung nagpapaputok, may hawak ng paputok. So this is the fireworks injuries distribution naman by province for Central Luzon. So as we can see, the most of the cases were reported from Bulacan, reporting 96 cases of fireworks related injuries. Ang next is Pampanga with 75 cases, and then Nueva Ecija with 48 cases. So ito naman, this is fireworks injuries by type of fireworks. So the most common fireworks used is Quitis, no? Quitis, 5-star, luces, boga, and fountain. So to note, no, yung mga naka-asterisk on my presentation are yung mga considered illegal fireworks. So meron pa rin mga gumagamit ng mga illegal fireworks.
So other injuries, so as said, there is one case of firecracker ingestion reported from Eduardo Hoson Memorial Hospital. This is a 4-year-old female from Cabanatuan City who played luces as lipstick. So there were no stray bullet injury related to fireworks and no tetanus case naman reported. So for the methodology of our reporting, we have already reoriented our different PES, provincial, city, and including the hospital epidemiology and surveillance units from last December 5. So the online daily reporting from 6 a.m. to 5:59 a.m. of the following day through the RESU Fireworks-Related Injury 2023 Google form. So our surveillance period would be from December 21, 2023 to January 5, 2024. So all reports will be coming from all the disease reporting units of Central Luzon. So ito lang po yung fireworks-related injury reporting flow process, no? So when a patient nagkaroon ng kaso ng fireworks-related injury, of course, she would go consult sa hospital or sa mga disease reporting units. And then sa mga disease reporting units, they have their access doon ng Google Sheet that we have already forwarded to them. And then magkakaroon of course ng data validation, no? The rest would our job is to extract, validate, and check the data, no? And then we would generate we would provide data analysis on it, and then of course mag-generate kami ng report about it, and that would be provided or disseminated to the different stakeholders. So I think that would be my last slide. So of course, no, mula sa kagawaran ng kalusugan, ayaw natin na tumaas ang kaso ng mga nasusugatan because of mga fireworks-related injury, no? Kaya hinihikayat natin na ipagdiwang natin ang Kapaskuhan ng masagana, sama-sama nating salubungin ang bagong taon ng ligtas, kumpleto at mapayapa. Kaya naman iwasan natin ang pagpapatputok upang iwas tayo sa disgrasya. So yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much po, Doc Ras. So proceed na po tayo kay Mr. Aristotel Cabais. Over to you, sir. Hello po, naririnig po ba ako? Yes po, sir. Allow me to share po yung slides ko. Okay po. Pa-presenter view na lang din po, sir. Thank you. Nakikita na po ba, sir? Okay na Yes, po. sir. Yes, sir. Okay po. Isang ligtas at malusog na umaga po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ngayon sa ating live session ng Kumusta Central Luzon. Kami po ay nagpapasalamat for taking time to learn about our Ligtas Christmas Healthy Pilipinas campaign and how to make our holiday safer, happier, and healthier. Ang Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas po ay nagsusulong ng isang ligtas at malusog na pagdiriwang po ng Pasko at Bagong Taon. So to ensure po yung safe and healthy celebration po ng ating holiday season, may 3 bagay po dapat tayong tandaan. Yung pong ating healthy handaan, healthy celebrations, and iwas paputok po. For our healthy handaan po, ito po yung mga bagay na dapat nating tandaan. Una po, food moderation. Hinay-hinay po sa pagkain ng mamantika, maaalat at matatamis na pagkain ngayong holiday season. Dahil maari po yung maging sanhi ng heart attack, stroke, or diabetes po. And for next po is balanced food consumption. Panatilihin po natin yung pagsunod po sa ating balanced diet. Sundin po natin yung ating pinggang Pinoy kung saan po may tamang portion po ang bawat uri ng pagkain. For our go foods po, tulad po ng kanin at tinapay, dapat po dyan 1/4 lang po yan ng portion ng ating plato. And for our raw foods po, tulad po ng isda, karne ng baboy at manok, dapat po dyan 1/4 lang din po yan ng portion ng ating plato. And for our glow foods po, tulad po ng prutas at gulay, ito po yung pinaka malaking portion po
ng ating plato po, no, which is 1/2 po. And last po yung ating avoidance or moderate intake of FDA registered alcoholic beverages. I-limit po natin yung pag-inom po ng alak, no? At kung medyo nakainom na po or lasing na, ay iwasan na po nating mag-drive o wag na po tayong mag-drive para iwas aksidente po sa daan. At kung sa labas po ng kabahayan natin, doon po tayo uminom, ay mag-stay na muna po tayo doon hanggang sa tayo ay mahimasmasan po. Saglit lang po. Ayaw kong mag-move ng presentation ko. Sir Jeff. Sige po, sir. Okay. For our healthy celebrations po, ito po yung mga bagay na dapat nating tandaan. Masking po, nasabi na po ito ni Doc Joy, no? Nananatili po yung recommendation po ng Department of Health sa pagsusuot po ng face mask para maiwasan po natin yung mga sakit tulad po ng COVID-19, influenza, at yun nga po yung nasabi po, ay na-discuss po kanina ni Doc Joy na walking pneumonia. Ito po ay upang maiwasan natin yung pagkalat at pagkakahawahan po sa mga sakit na ito. At kasama po ng pagpe-face mask, yung ating minimum public health standards. Lalong-lalo na po yung paghuhugas ng kamay at yung pag-iwas po sa mga kulog na lugar na wala pong proper ventilation. And last po yung ating healthy gifts. Sa pagbili po natin ng mga laruan na ireregalo natin sa ating mga chikiting, dapat po hindi lang po natin i-consider na appealing po yan at age appropriate. Dapat tignan din po natin kung may choking hazard po ba yan, may sharp edges or points po ba yan, and kung madali po ba yung mabasag na maaari din maging cause po ng choking. And dapat po basahin din natin yung mga labels and precautions kung paano po ginagamit yung laruan na yan. At itapon po ng tama yung mga packaging ng mga ito. And last po, yung ating iwas paputok, ito po yung mga dapat nating tandaan. Una po, enjoy equally fun alternatives of fireworks. Hinihikayat po namin ng lahat na wag na pong magpaputok para maiwasan po natin yung mga fireworks-related injuries at makilahok na lang po sa ating mga community fireworks display. Gumamit na lang po tayo ng mga alternatibong paraan ng pagpapaingay at pailaw tulad nga po ng sound systems, light emitting devices, fans, bells, tambourine. Yan na lang po yung gamitin natin para mas safe and healthy po yung ating celebration. And next po yung ating lessen complications of fireworks-related injuries by being prepared to do first aid. Iba pa rin po yung may alam at alerto, lalo na po sa mga oras po ng sakuna. Sa mga insidente po na may fireworks-related injuries, dapat alam po din natin kung paano po mag-perform ng first aid. And at the same time, yung mga hotlines natin in cases of emergency. I-discuss po yan further sa atin ng ating Regional Disaster Risk Reduction and Management in Health na nandito rin po ngayon sa ating live session ng Kumusta Central Luzon. I think that is my last slide, and magdiwang po tayo ng kompleto at ligtas para sa isang ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Kawais. So proceed naman po tayo sa response part po ng ating fireworks injury prevention program. Over to you po, Doc Mike. Hello, good morning. Am I coming clear, Sir Matthew? Yes po, Doc. Okay. Can you just flash my slide, please? Thank you very much. So, magandang umaga po sa ating lahat. Again, susugod ko lang po yung sinabi sa atin. Doc, wait lang po. Sige, okay lang. Sir Aris, pa-unshare na lang po yung presentation nyo para makapag-present si Doc Mai.
Ayan. Go ahead po, Doc. Okay, thank you, Sir Matthew. So I'll be coming off from what Sir Aris presented. So na-mention na niya na kailangan tayong magkaroon ng healthy celebration, healthy handaan, and of course, na maiwasan natin ang pupuputo kasi nga may mga kakibat po yun na disgrasya or emergency na pwedeng mangyari if we're not careful enough. So, sa una kong presentation, if the slide is not yet ready, I can talk about yung mga polisiya na inisyu natin ng ating mga local chief executive at ang ating presidente before our president now. Meron tayong existing Republic Act 7183 na this is an act regulating the sale, the manufacture, the distribution, and even the use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Sige, next slide na po. Okay. So yan. So makikita natin sa slide na to on your leftmost portion if you're facing your screen. Noong 2022, nagkaroon tayo ng listahan ng mga pinagbabawal na paputok. And you can see kaya ito pinagbabawal because of the related injuries that is related doon sa pyrotechnic and firecrackers. So this is also presented sa inyo yung injuries as to body parts na naapektuhan. Baka magtaka kayo, bakit Doktora magkaiba yata kayo ng presentation ni Dr. Ras? This is the national presentation, kaya makikita niyo magkakaiba yung percentage. But nonetheless, makikita niyo talaga dito na merong mga body parts na affected, yung affectation talaga nila sa buong katawan natin, like 20% sa head and neck, 40% sa eyes, na hindi ito nagkakalayo sa presentation ni Dr. Ras. And one thing to note about is that 65% of all the fireworks injuries ay nangyayari sa mga bystander. So ito yung nakakaawa kasi parang hindi naman sila nagpaputok, tumitingin lang sila and then they were injured. Kaya meron din tayong mga batas which I was not able to add this one kasi executive order siya. So yung executive order na yon, inisyu naman yun ng ating dating presidente na encouraging the local government units na sana magkaroon na sila ng common area for which they will conduct yung tinatawag natin na pailaw or pagpaputok. So it's also important na maalala natin or maintindihan natin na ang pagpapailaw natin at pagpapaputok natin is really embedded in our culture, yung tradition natin. So marami tayong kasabihan at marami tayong customs na sinasabi na para to drive off bad spirits at i-welcome natin ang bagong taon. Kaya medyo nagtataka kayo na bakit kaya paulit-ulit may nasasaktan, paulit-ulit may reported na ganitong kaso. But we still continue to celebrate and use firecrackers. So kaya yun yung reason, deeply embedded talaga yan sa ating mga practices kasi custom talaga natin yan. Now, from these slides na makikita ninyo, dito ako magfo-focus kung ano ang mga first aid na pwede natin gawin. So, whenever nagkakaroon kasi ng epekto sa atin ang mga firecrackers, yung mga pasabog, yung mga pyrotechnics, at saka yung pailaw, magkakaroon siya ng epekto sa atin pagka tayo ay na-expose. Kunwari malapit tayo doon. At saka depende kung paano yung exposure natin. So ang exposure natin ay pwedeng tatlong bagay. Pwedeng yung poison na yun or chemical exposure na yun ay due to what we call na-absorb ng ating balat. Okay, so na-absorb ng balat natin, so parang dumikit sa skin natin. And then there's the possibility din, di ba pa napapansin niyo yan pagka nagkakaroon tayo ng pailaw or paputok, merong parang nakikita kayong usok. No? So minsan, ang pwedeng route of entry or exposure natin is that we inhaled it. No? So, which is delikado, lalong-lalo na sa mga pasyente natin na merong existing diseases. Like for example, may asthma sila, o kaya nagpapagaling sila, yung sinabi ni Doc Ras sa inyo, baka meron silang pneumonia. So, or ni Doc, I mean to say ni Doc Joy, na baka may pneumonia sila at nagpapagaling sila, lalo na yung mga matatanda natin, elderly and the children. So,
nagkakaroon sila ng pagpasok sa ating katawan through inhalation. And then the last one is yung tinatawag natin na ingestion. So through the presentation naman ni Doc Ras, nakita ninyo, diba, merong isa tayong kaso na may bata na nagkaroon ng history or a case of ingestion kasi ginawa niyang lipstick. So yun, na-ingest natin yung tinatawag na poisonous substance na nandun sa firecracker or sa pyrotechnic. So let me just go one by one kasi I only have 2 slides after this, no. When you ingest a poison, no, yung kunwari nalulun mo. So common to sa mga bata kasi some of the firecrackers are presented in a way na para silang candy, no, naka-rubber sila ng maliit in you know, yung parang matingkad na kulay, silver, red, na shining. So it's very parang nakakainganyo sa bata na hawakan. And then yun nga, mapagkamalan mo na lipstick. So even when nagkaroon tayo ng cases na ingest yung tinatawag natin na fireworks, no? We need to remember na meron tayong mga nakapalagay doon na chemicals na fatal sa atin lalo na pag marami. Na one of which is yung yellow phosphorus, no? Kaya nagkaroon tayo talaga ng batas, no? Talagang nilista natin ano yung bawal. At nilista din doon, no, meron ding issuance ang DTI kung saan ano yung pwede nating bilhin kasi they follow the standards. Okay? So kaya minsan nagtataka tayo, ba't kaya ganun? May issuance ang DTI na ahensya. Kasi nga gusto nating maging safe talaga kasi sabi ko nga sa inyo, embedded talaga sa tradition natin ang magpaputok at magpaingay. So yan, ang gagawin natin if you ingest that, do not induce vomiting. Lalong-lalo na pinaka-common sa atin yung mga mapupula Watu-C o kaya naka-ingest kayo ng sa piccolo, yung mga maliliit na sumasabog. So kung na-ingest yun, huwag mong pilitin na sumuka yung pasyente. Kasi pag sumuka siya, literally ang ginagawa mo, pinababalik mo, pinapalabas mo, nasugatan na siya. So, we don't want that. So, para wag magkaroon ng burn injury sa loob ng ating katawan. Okay, so do not give anything by mouth. So, huwag muna natin siya pakainin. But, alright, sige. And then lastly, kung meron kayo nakikita na residue sa lips area niya, no, you just need to, or kaya sa face niya, o kaya sa damit niya, you need to wash it off. No, kasi kailangan nating i-cut ang exposure ng isang pasyente to what is na-ingest niya. So, hugasan lang natin. It can be as simple as water lang talaga. Kasi minsan nagtatanong sila, kailangan ba may sabon? For as long as you can wipe it off, hugasan ninyo ng tubig, okay lang yan. Kung meron kayong sabon, okay, use sabon na puti lang. Yung the usual soap. Kasi baka magtatanong kayo, Dok, dapat ba panlaba yung yan natin? It's just the soap. It's pwede nga water lang. Now, for inhaled poison na amoy ninyo, itanggalin nyo agad yung pasyente sa source of exposure. So kung nasa labas yung pasyente, no, so makikita nyo, lahat kasi ng pinaputok natin, lahat ng pinaingay natin, bababayan eventually. Kaya minsan nakikita nyo, ay, nagpa-fag tayo. Actually, hindi yan fag. No, yan ang isang common na effect ng mga firecrackers at pyrotechnics. Nakamens. Yan yun, bumababa sila. So kaya nga polluted tayo, bumababa yung air quality ng ano natin, ng air after celebration ng New Year. So yan, gagawin nyo, tatanggalin nyo sa exposure yung pasyente, no? Para lang makakuha siya ng fresh air. So kung mahigpit yung damit niya, you tighten that up. And if talaga nahihirapan siyang huminga nun, because inhalation can cause inhalation of mga poisonous substance ng isang firecracker would cause difficulty of breathing. So you consider using oxygen therapy. Kung wala kayo nito, so very important na kailangan natin na dalhin siya sa pinakamalapit na health facility. Kasi if patient may deteriorate or pwede siyang magkaroon ng problema, baka ma-intubate siya, it can cause death. Now for absorbed poison, ibig sabihin nagkaroon ng contact sa ating balat.
So, una sa lahat, kailangan natin talagang protektahan ang sarili natin if and when nakapag-decide tayo na magpapaputok tayo, magpapailaw tayo. You protect yourself by using PPEs, no? Yung gloves, yung goggles, and then protective clothing. And then, if and when nagkaroon siya ng contamination, no, napunta sa kanyang skin yon, kailangan mong tanggalin lang lahat yon. Yung damit niya, kasi nga nakadikit pa rin sa kanya yon if and when nagkaroon siya ng exposure. At ang una mong gagawin talaga, first aid na gagawin mo is you flush the patient's skin kung saan nagkaroon ng contamination o nagkaroon ng exposure sa running water. So, it can be as simple as running water lang talaga. Pero sige, kung gusto ninyong may sabon at may sabon naman kayo sa bahay, you do that. So next slide, please. So on the next slide, you can see the first aid. So lahat kasi karamihan talaga na nakikita natin sa mga pasyente natin na nagkakaroon ng exposure at nagkaroon ng contact sa skin natin is burns. So the burns can range from yung severity of first degree, second degree, third degree. Kung minor burns lang yan, so huhugasan mo lang siya. So meron tayong tinatawag na for 20 minutes in running water, and then you can cover the burned area, no? Depende kung gaano kalaki. And then you cover that up and go to the nearest health facility. And doktora, kung minor lang naman, why bring the patient to an ER or emergency facility? Kasi hindi natin alam kung ano yung tumama sa kanya. Whether baka mamaya hindi pala nagpa-follow sa standard yung pyrotechnic or fireworks na expose siya. So meron tayong binibigay na gamot. And dito papasok yung mga emergency medicines natin. Like for example, the anti-tetanus na binibigay natin can be given through injection. So wala naman tayong ganito sa bahay. So itong sinasabi ko sa inyo, yung pwede ninyo magawa sa bahay. And the reason why you need to go to the health facility. Now, ito, delikado nito. So, another first aid na pwede natin magawa pag smoke inhalation. I think I mentioned this before. Tanggalin niyo yung pasyente sa cause ng kung saan nakakalanghap siya or nakakaamoy siya ng hindi magandang quality na air because dulot nga ng paputok, no? And then, you need to refer the patient to the nearest facility. Tapos kung may asthma talaga siya, you can give yung medication niya. May mga medication yan pagka you are known case of asthmatic patient. Now, we also have eye injuries, no? So, ang ginagawa natin pag eye injuries, sa first aid lang natin dyan, if you can see anything, so pag may nakita ka naka-embed sa mata niya, i-cover mo lang yon. Ako, I advise na cover both eyes and then assist the patient to go to the nearest health facility kasi hindi natin alam kung gaano kalalim yon. Tapos kung meron ka naman nakikitang gumagalaw sa mata niya, you can i-flash mo siya sa water. Yun nga lang kasi problema talaga sa eyes. Mahirap i-flash yung sa water, baka mamaya lagyan mo ng hose yung eyes niya. So parang hindi maganda yun. So the most that we can do is bring the patient to the nearest health facility kasi meron silang mga gamit. Now, hindi ko lang nilagay dito. I think this is my last one. What are you gonna do if nagkaroon kayo ng ingestion? So, kunwari lang, na-ingest mo Watusi. So, meron kayong makikita, no, na we are advising, this is an advice from the Department of Health, that you can give the patient egg whites. So, yung egg whites, so ang itlog natin kasi may pula at saka may puti. So, pag bata yan, you need to give egg whites, depende kasi sa size yan, 6 to 8 egg whites lang. And then pag adult, you give 8 to 12. So the reason why we give this is para ma-delay natin yung absorption nung toxin, like what I mentioned earlier, yung yellow phosphorus, para hindi agad ma-absorb ng katawan natin. Pero the most important thing that we need to do after we give the egg whites is to bring the patient to the nearest health facility. So next slide, and this is where I will end. This is my last slide. No, I'm giving you the landlines, no, hotlines wherein you can call. No, the lower portion is the DOH, CLCHD, OPSEN na 24/7 po siya. So we do referral of patient if and when meron tayong mga kaso for this, no, yung mga firework-related injuries. And ito naman po ang JBL emergency room hotline natin if and when magkaroon po tayo ng mga kaso na related sa fireworks. Thank you so much, Sir Machu. Marami pong salamat sa pakikinig.
Maraming salamat po, Doc Mai. And of course, maraming salamat din po kina Doc Ras at Mr. Cabay sa patuloy nilang pagpapaalala na masigurong ligtas ang ating Pasko at Bagong Taon. So, ang mga kailangan lang nating tandaan, healthy handaan, healthy celebration at iwas paputok. At syempre, yung mga hotlines na binigay po nila, tawagan po natin sila kung sakali magkaroon po tayo ng kapamilya o tayo na maputokan man po tayo. So, sama-sama nating salubungin ang bagong taon ng ligtas, kumpleto at mapayapa, sabi nga po ni Doc Ras. So, over to you, Ma'am Denise. Ayun, maraming salamat po sa pagbibigay ng ating siksik na information sa ating mga topics, no? Salamat po sa ating mga research speakers. At syempre, bago po tayo tumungo sa ating open forum, gusto din po namin i-remind ng ating mga Zoom participants at Facebook Live viewers na mag-fill out ng attendance form ng ating nasa chat box at comment section. So tiyak po na marami po tayong napulot na aral na kaalamang pangkalusugan at naway ang mga napulot po natin ito ay magsilbing inspirasyon sa ating healthy living at healthy behaviors. So with that po, sama-sama po nating isulong ang kalusugan ng lahat. So bago po tayo magpatuloy sa ating open forum, gusto lang po naming anyayahan ang aming butihing Regional Director, Director Corazon Flores, para sa kanyang special na mensahe para sa ating lahat. Okay, magandang umaga po and wishing all of you a very Merry Christmas mula po sa DOH Central Luzon CHD. I would like to wish everyone a heartfelt Merry Christmas po and of course a peaceful and safe New Year. Mula po sa DOH, pinapaalala po natin sa lahat na nakikinig at kasama natin dito po sa ating Zoom meeting na to with all the local health units, RHU, yung PIA po nating partner. Mahalaga pong paalala na sa Healthy Pilipinas para naranasan po natin ang ligtas tayo ngayong Kapaskuhan. Alalahanin po natin yung una, yung pong healthy handaan. Paalala po natin pagka po tayo syempre may mga handaan, kainan. Kung kakain po tayo na medyo masasarap ngayon, magkaroon din po tayo ng time na alalahanin natin, eat in moderation, lalo na doon sa may mga hypertension, diabetes, at yung po mga tinatawag nating non-communicable diseases po. Then pangalawa po, ating pong pinaalala yung healthy celebration. Siyempre, uso po yung mga Christmas party, New Year's party, gathering ng families. Dapat po, hindi naman po tayo maging safe na huwag po tayong sumobra doon sa mga inumin. Siyempre, gusto po natin yung celebration na talagang hindi po tayo masyadong maingay, sa kapitbahay nakakaabala, but make it a peaceful one and an enjoyable one. Then pangatlo po yung siyempre yung pagka New Year, marami sa ating mga even ngayong Pasko, marami po sa ating mga kababayan gusto i-celebrate ang Christmas at New Year's na meron pong paingayan, pero po pinapaalala po natin para po ligtas tayo, kumpleto po ang ating mga kamay, kumpleto yung part ng katawan natin, maiwasan po yung injuries, dapat po iwas pa po tayo at sana po kung meron man community fireworks, doon po tayo manonood. So yun lamang po, ito pong paalala namin na sana po ay ating pakinggan para maging ligtas, healthy po tayo ngayon pong Kapaskuhan at itong dadating na bagong taon. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ligtas Christmas, Healthy Pilipinas. Okay, thank you very much po, RD. Maraming salamat po sa makabuluhang mensahe po ninyo at syempre sa inyong warm wishes para maging ligtas ang ating Pasko at New Year nating lahat. Over to you, Ma'am Denise. Okay, maraming salamat po para sa ating ligtas Christmas. Alalahanin lang po natin ang tatlong bagay: healthy handaan, healthy celebration, at iwas paputok. So with that, tutungo na po tayo sa ating open forum para po lalo pa po nating mapag-usapan ng mga topic na ito. We are calling Doc Joy po para sa ating walking pneumonia. Hello ma'am, good morning po. Hello po, good morning po, Doc Joy. Opo. So ito po yung mga questions mo na na-curate natin advance sa ating media partners.
So, for the first question po, paano po nakaapekto ang climate change sa pag-usbong o pagdami ng kaso ng walking pneumonia? At ano po ang mga preventive measures na maaaring gawin para mapababa ang kaso nito? Hello po, magandang umaga po ulit. So with regards to climate change, so yung the climate affects the behavior kasi ng mga pathogens like viruses. So because as nag-evolve din sila, so they need to find a way to survive itong mga pathogen nito. So as nag-change ang environment, also these pathogens also adapt to these changes to the change in the environment para makapag-survive sila. So for the preventive measures, of course, kailangan pangalagaan natin ang ating mga environment, and then iwasan din natin yung mga practices sa mga regarding magkaroon tayo ng mga environmental concerns there regarding sa climate. Thank you. Thank you so much po for that. Para po sa ating second question, ano po ang mga bagong developments o medical research na may kaugnayan sa walking pneumonia, lalo na po sa larangan ng mga bagong gamot o therapeutic intervention na maaaring magkaroon ng malaking impact sa pagkamot ng karamdamang ito? As I discussed earlier, so wala naman tayong kaso ng walking pneumonia dito, and this walking pneumonia is not new, hindi siya bagong uri ng sakit, hindi siya bagong virus. So with regards to medical research, may mga available naman tayong treatment, may available tayong medications, as well as for the diagnosis, meron naman tayo. Thank you. Thank you po. At paano po kaya natin matutukoy ang mga hotspot o lugar na mas mataas po ang kaso ng walking pneumonia? Okay. Thank you, Ma'am, for the question. So sa ngayon, wala tayong may tuturing na hotspot since wala tayong kaso ng walking pneumonia dito sa atin sa region. Okay po. Maraming salamat po, Dr. So, bilang pagtatapos po sa ating open forum, meron po ba kayong nais i-reiterate or i-re-emphasize po sa ating mga manonood tungkol sa walking pneumonia? Good morning. Magandang umaga po ulit sa mga taga Central Luzon sa atin dito at mga nakikinig. So dito sa Central Luzon, patuloy naman po ang ating partner with us dito ang ERID program, Emerging and Emerging Infectious Disease Program. Nakatutok naman po regarding dito sa mga sakit. And then kapartner ang Health Promo din and Surveillance sa pagpapaigting at pagkukolekt ng data kung mayroon mang mga kaso. Pero ngayon po, as I said, wala po tayong kaso. And then, meron din tayong mga health education. And then, patuloy pa rin naman yung mga coordination natin sa mga local government units. Mag-ingat pa rin po tayo and always practice. Ngayon na holiday season, huwag kalimutan pa rin to practice the minimum public health standard. Voluntary na lang ang pagsusuot ng mask, but then kung pupunta sa mga crowded area, kung feeling sick, at least voluntary na mag-face mask pa rin po tayo. And then always practice the proper cough etiquette. So cover your mouth and nose when coughing or sneezing. Be concerned to others. And then yun lang po, at yun nga po, sa Healthy Pilipinas, kung ligtas Christmas, isipin din natin na sa Healthy Pilipinas, bawat buhay mahalaga. So maging concerned din po tayo sa ating mga kasamahan. So, yun lamang po at maraming salamat. At maraming salamat rin po sa inyo, Doc Joy. Tiyak po na marami po sa ating mamamayan ay mag-iingat na, lalo na sa panahong ito ng Kapaskuhan at Bagong Taon, kung saan maraming taong nagtitipon-tipon sa mga handaan. Tandaan lang po natin ang mga tinuro ni Doc Joy, magsuot ng face mask at umiwas po tayo sa matataong lugar. So with that, over to you, Sir Matt. Tumungo naman po tayo sa ating topic about firecracker injury prevention. Ito naman po ang unang tanong natin. Doc Ras, paano natin masisiguro na may epektibong sistema ng surveillance para sa mga injuries dulot ng paputok, lalo na sa mga komunidad na mas mataas ang rate ng mga insidente? Ayun, sige. Thank you. Good morning. So, sa amin po, hinihikayat namin na na magpakonsulta agad sa pinakamalapit na ospital or mga local health center ang mga nakaranas ng mga fireworks related injuries para maitala ito agad, mai-report doon sa mga local ESUS. Ang mga local ESUS natin, well versed sila sa reporting ng mga fireworks related injuries. So, yun lang.
Okay, thank you. Next question po sa'yo, Doc. Paano natin may papatupad ang mas mabisang koordinasyon sa pagitan ng ang mga ospital, emergency services at iba pang ahensya upang mas mapabilis ang pagtugon sa mga kaso ng pinsala mula sa paggamit ng paputok? Okay. I think this would be the referral system na sa na siya sa OPSEN kila Dr. Okay na, Myla. Doc May. Apa. Okay po. Doc May, pwede niyo po bang sagutin yung tanong? Hello, Sir Matthew. Kindly Repeat repeat the lang. question. Sorry, Sige sir. po. So paano daw po natin may papatupad ang mas mabisang koordinasyon sa pagitan ng mga ospital, emergency services at iba pang ahensya upang mas mapabilis ang pagtugon sa mga kaso ng pinsala mula sa paggamit ng paputok? Okay, sige. Thank you for that, Sir Matthew and Dr. Asno. Sa Department of Health, si LCHD, meron tayong tinatawag na Patient Navigation Referral Unit. No, we are on duty for 24/7, no. Meron tayong proper coordination na ginagawa. Ito ay vertical, ibig sabihin meron tayong coordination sa baba sa mga local government units natin, and at the same time meron tayong coordination sa different agencies na pwedeng related sa ating kampanya para sa ating firework related, no, or sa ating celebration per se. So ang coordination na to ay matatag kasi palagi natin pinag-usapan at meron na tayong tinatawag na system. Let's say for example, na-refer ka sa isang local government unit, no, we don't necessarily go to agad-agad, no, sa tertiary hospital kasi ayaw din naman nating mapuno ang tinatawag natin na tertiary hospital. So parang filter na natin agad yung mga pasyente, dapat nandito ka sa area mo, hindi ka namin dadalhin agad, let's say sa JDL. So ano ba ang pinakamalapit na health facility for you? So hahanapan ka namin. So parang tumitingin kami, sinasala namin doon, and then kung saan ka pwede, usually filter namin na matingnan sila sa district hospital, and then kung walang-wala talaga, saka lang natin i-refer, o kaya kailangan talaga nila ng tertiary care, saka namin siya i-refer sa ating tertiary hospital. So yung system na yon ginagawa natin sa lahat ng probinsya po ng ating Central Luzon. So we have a system already, Sir Matthew, kaya ito po yung fina-follow natin. Not only for fireworks related injury but for other diseases as well. So sana nasagot ko yung question, sir. Yes po, Doc. Of course. Thank you very much po sa pagsagot ng tanong na yun. While we have you po, Doc, no, meron daw po bang do's and don'ts while using yung paputok? Okay. So do's and don'ts. Una sa lahat talaga, kung hindi naman talaga natin kung pwede naman na mag-participate na lang tayo sa tinatawag natin na common area for which doon gagawin yung paputok or pailaw, much better, gano'n, no? Kasi una talaga, sina-advise natin, sana huwag tayong ma-expose. Kasi nagkakaroon tayo ng aksidente kapag may exposure tayo doon sa tinatawag natin na hazard. So yun ang una nating ina-advise. So sana huwag tayong directly na nagpapailaw or directly nagpapaputok. So sundin natin yung mga batas na existing na po. Huwag nang matigas yung ulo natin. So bumili lang tayo kung talagang tradition natin and we wanted to experience that. Bumili lang tayo sa legal na nagbebenta. Yun yung nagpa-follow kasi sa standards. Pangatlo, if you're doing that, dapat binasa natin lahat yung dapat nating gawin para doon sa produktong binili natin. No? Kailangan natin tingnan paano ba ito gagawin, paano bubuksan. And the most important thing is din na nakakalimutan natin how to dispose of that. No? Kasi nakalagay naman yun doon na kailangan buksan mo muna ng tubig, and then kailangan nakalagay siya sa isang lugar, i-double plastic mo siya. So dapat yun, no? Para din sa environment natin, na-mention kanina yung climate change. So dikit-dikit talaga sila. So dapat proper disposal. And then of course, tingnan natin yung mga bata. So dapat talaga supervision. Dapat may parental supervision talaga sa mga bata, lalo na pagka nagkakaroon tayo ng paggamit ng mga pyrotechnics at saka fireworks. Kung ikaw ay may sakit, no, ito, I think pang-5 ko na to, kung ikaw ay may sakit, so dapat hindi ka ma-expose. So ilayo na lang po natin yung mga may sakit.
when I say may sakit, ito yung mga pasyenteng may asthma, known asthmatic cases, meron siyang pneumonia or nagpapagaling sa pneumonia, or kahit walang sakit pero may edad na yung pasyente natin, no? Yung mga extreme of ages, baby, at saka mga senior citizen. So, dapat wag natin silang i-expose, ilayo na lang natin sila. And then, I think lastly, no, pag nagkaroon tayo ng experience, na nagkaroon tayo na kahit sabihin natin na maliit na sugat lang yan, importante na gawin natin yung mga first aid na na-mention ko during my presentation. And kung hindi, tapos nakita nyo hindi gumagaling na kailangan talaga natin patingnan yan sa ating health facility at para mabigyan tayo ng karampatan at tamang management and treatment for that. So yun, Siyempre, hindi natin pinagsasabay. The reason why meron tayong sinasabi na healthy handaan, healthy celebration, never ever use fireworks or do pyrotechnics pag ikaw ay nakainom. Kasi minsan, nakakalimutan natin kung ano yung dapat natin gawin. Minsan, yung paghawak pa lang natin. Kaya maraming kaso kami nakikita ng ganon. Ang naitapon yung palito ng posporo at hawak-hawak pa niya yung kailangan na paputok. So, because nakainom siya. So yun, hindi natin pinagsasabay yun. We have to remember all of that. Healthy celebration, healthy handaan. Iwasan natin ang paputok. Thank you so much, Doc May. Ang ganda ng mga karagdagang impormasyon na sinabi po ninyo. No? Lalong-lalo na po yung wag pagsabayin yung pag-inom at pagpapaputok. Kasi baka iba yung matapon nila at maputokan yung mga kamay nila. Yun po. So, thank you very much po, Doc May. Proceed naman po tayo sa mga tanong kay Sir Aris. So, unang tanong po, Sir Aris, ano ang mga importanteng kaalaman at mga guidelines na maaari nating ipamahagi sa ating komunidad upang mapababa ang bilang ng mga aksidente mula sa paputok at paano natin maaaring palakasin ang kampanya para sa kaligtasan sa paggamit ng mga ito? So, thank you, Sir Matt. As mentioned by Doc May po, no, para hindi na po tayo magkaroon ng mga fireworks-related injuries, kinakailangan po talaga na umiwas na tayo sa paputok. Mag-participate na lang po tayo, as I mentioned, yung pong sa ating mga community fireworks display and yung alternative po na pampaingay at pailaw tulad nga po ng sandok at kaldero, pwede po tayong gumamit yan, busina, mga speaker po, or kahit ano pong bagay na safe gamitin para po sa ating celebration. At upang isulong nga po yung ating Iwas Paputok campaign, kada taon nga po, sinasagawa po natin itong Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas campaign, kung saan pinangungunahan po ito ng Department of Health, katuwang po ang mga national government agencies, local government units, at mga partners in health. Para po isulong nga po yung hindi na po paggamit ng paputok. At aside from that po, may karagdagan pa po, nagpalabas na rin po ng mga policies nga po, nasabi rin po kanina sa discussion ni Doc May, na ipinagbabawal po yung paggamit ng paputok maliban sa mga designated community fireworks display po. Yun lang po. Okay, thank you, sir. Ang last question para sa iyo is, paano natin mapapaigting ang edukasyon at kamalayan ng publiko hinggil sa tamang paggamit ng paputok at paano natin may papatupad sa pamamagitan ng online platforms katulad ng ginagawa natin ngayon? So yung, thank you, Sir Matt. So yung education and awareness po talaga ng publiko ay napakahalaga. Upang maiwasan na po talaga natin yung mga fireworks-related injuries, kinakailangan po talaga ito ng whole of government and whole of society approach. Kung saan lahat po ay may responsibilidad, kasama na po yung publiko para maiwasan na po natin yung paggamit ng paputok na maaari pong mag-lead sa mga fireworks-related injuries. Kaya po sa online platform, ay sa live session po natin na ito ng Kumusta Central Luzon, lahat po ng nandito ngayon, hinihikayat po namin kayo na makiisa at maging advocate, tumulong po sa ating kampanya sa Iwas Paputok para po maiwasan na natin yung mga fireworks-related injuries. Yun lang po. Okay, thank you so much, Sir Aris, Doc Ras, Doc May, sa inyong mga naging kasagutan. Hangad natin na maging ligtas ang pagdiriwang ng Kapaskuhan at bagong taon ng ating mga mamamayan. Sana
Sana ay apply natin ang mga natutunan natin para kumpleto ang ating mga daliri, pamilya at mga mahal sa buhay. At syempre, kung hindi talaga natin mapigilan ang paggamit ng mga paputok, whether illegal man yan or legal, kailangan natin tandaan ang mga first aid para alam natin ang gagawin natin kung sakaling maputukan. At syempre, yung mga hotlines na binigay kanina para alam natin kung ano yung mga hotline na tatawagin kung sakaling maputukan. Over to you, Ma'am Denise. Maraming salamat, Sir Matt, sa pagpapaalala ng mga bagay na iyan. At para po sa ating mga live participants at ating mga Zoom participants, meron po ba kayong mga additional or follow-up questions? Pwede niyo po itong i-chat o kaya naman po ay i-click natin ang ating virtual raise hand button sa Zoom para po kayo ay ma-acknowledge. Alright, so Sa ating mukhang pong wala na mga po. kasamahan, sa mga RHU, baka meron po tayong mga tanong. Pwede po nating i-raise po ngayon while we have yung mga health experts po natin. Alright, mukhang wala na po tayo mga additional questions. So with that po, that wraps up po our open forum sa ating mga kasama ngayong araw na ito. Sa tulong po ninyo, napapalawig po natin ang kaalaman ng bawat mamamayan na lalong pagbutihin ang kanilang kalusugan. Sana po ay patuloy po namin kayong makasama sa mga susunod na talakayan sapagkat kayo po ang aming kasangga sa pagsulong ng wastong kalusugan para sa bawat isa. At maraming salamat po sa ating mga health experts sa paglalaan nila ng oras para magbahagi ng kanilang mga kaalaman at pagsagot ng mga katanungan from our media partners at of course yung mga kasamahan po natin from PIA and PIDO and PHO. So ang diskusyon pong ito ay isang hakbangin upang ipamahagi ang mga mahalaga at tamang impormasyon para sa lahat. Ito rin po ay isang susi para hikayatin ng lahat ng bawat isa na makiisa sa mga programa na isinasagawa ng DOH. Ngayon naman po, hinihikayat po natin ang ating mga participants to zoom to open their video para po sa ating photo opportunity. Ready na po ba ang lahat? Let's open our cams po for our photo opportunity. Okay, so 1, 2, 3. Next page or yung next batch. So 1, 2, 3. All right, thank you very much po. So nakapost po ngayon ang ating evaluation link sa ating screen. Hingin lang po namin ang evaluation po from our participants para ma-improve po namin at mapabuti ang aming online talakayan sa mga susunod pang pagkakataon. So thank you very much po. At dito po nagtatapos ang ating online talakayan. Kumusta Central Luzon, Husto, napapanahon at mapagkakatiwala ang talakayang pangkalusugan. Sana po ay marami po kayong natutunan sa ating mga health experts. Kaya po, sama-sama po tayo sa pagsulong sa ating kalusugan. Muli po, nais din po namin magpasalamat sa lahat ng mga nakibahagi sa talakayang ito, sa ating mga program heads, research speaker, media partners na katuwang natin sa information dissemination at sa ating mga live audience.
magkita-kita po tayo muli next year at magkaroon po tayo ng masayang Pasko at maligong bagong taon. So with that po, have a great day everyone and happy holidays.